Magandang gabi mga kababayan ko. Grabe na to ah. Wala nang boses. Simula pang umpisa doon sa Batasan. Lumusob na po kayo kami doon para kay Vice President Inday Sara sa Veterans Memorial Medical Center. Nagpaikot-ikot na ho tayo kung saan-saan. Ang ending pala sa IDSA. Simple lang ho ang aking mensahe. Gusto ko pong imulat ang maraming Pilipino. Nandyan, nakatayo, mga security guards. Kung ano po ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Gusto ko po tutukan itong ginawa ng mga kongresista ngayon. Lalo na ho dyan sa tuwad committee tawag namin dyan, mga political vloggers. Ilang hearing na ba ang ginawa ng mga kongresista na yan dyan sa tuwad committee? Ilan? Di na mabilang? 12 na, tama? 12 na. Hindi ba o nagtataka ang maraming Pilipino na first time in the history of the Republic of the Philippines, merong committee na ginawa sa ating bansa ngayon na pinagsama-sama ang 4 na committee. Ang tawag nila ay Quadcom. Quad Committee, Quadruple Committee. Alam niyo ho ba kung ano ang hangarin nila? Hindi ho sila gumagawa ng batas. Hindi ho in aid of legislation ang ginawa ng mga buwaya diyan sa Kongreso, kundi in aid of persecution. Naninira lang sila. Wala naman talaga silang batas na ginagawa. Kasi nga ho, kung lagi po kayong nanonood ng mga hearing in aid of legislation during Duterte admin, siguro tumatagal lang ho yun ng mga 3 beses lang, 3 times lang. Mga 3 hearing lang. Pero ito, nakapagtataka. Bakit 12 na? 12 times na po sila sa kaka-hearing at pumunta na ho si Tatay Digong, nilusok na nga ho sila at pinapahiya na nga ho yung mga abugago na akala mo may alam sa batas. Wala pa rin silang batas na napag-uusapan. Ano ba ang hangarin nila dyan? Kasi nga, demolition job lang against Duterte family, Inday Sara Duterte, ang kanilang pakay dyan. At ang masakit pa, ganito ho, only in the Philippines. Sa Pilipinas lang ho, nangyayari na nagkaroon ng special committee upang ipagtanggol ang karapatan ng mga durugista at mga sindikato sa isang bansa. Hindi ba ho kayo nalibadbaran doon? Hindi ba ho tumatayo ang balahibo ho ninyo ngayon na nakikinig sa sinasabi ko? Yan ang totoo. At nagmistulang superstar pa ang mga confessed drug lords nung nakaraang Duterte admin. Pinapaniwalaan nila ang mga durugista sa Kongreso. Nagiging credible na ang mga durugista sa ating bansa at binigyan ng entablado sa Kongreso. Guys, hindi ba ho kayo nabahala? Na nagmistulang nag-aabogado na ho ngayon ang mga kongresista sa ating bansa para sa mga durugista. Mga kababayan ko, huwag ho tayong pumayag na magiging narco-state ang Republika ng Pilipinas. Huwag ho tayong pumayag
Nasakupin tayo ng mga drug lords, narco-politician, at sila ang magpapatakbo ng Republika ng Pilipinas. At para bang sila ang nagmamando ng ating kinabukasan. May kinabukasan ba tayong aasahan sa mga sindikato at mga durugista ngayon naghari-harian sa ating bayan? My God, sabi ni Tatay Digong, I hate drugs. Bakit hindi pinag-uusapan sa Kongreso ang mga biktima ng mga durugista? Bakit hindi pinag-uusapan sa Kongreso ang mga biktima ng kriminal? Bakit nagkaganoon na ang Pilipinas nating mahal? Na para bang mas credible pa ang mga kriminal at mga priso ngayon sa ating bansa. Mas naniniwala pa ang mga kongresista sa mga convicted criminals kumpara sa mga abogadong walang bahid ang kamay at malinis ang budhe at malinis ang pangalan. Saan kayo nakakita? Only in the Philippines. Ngayong kriminal, convicted, ay nagpakulong ng inosente. Alam ho ninyo yon? At nagiging bully pa diyan sa Kongreso. Franz Castro, pangalanan ko yan. Ito ay totoo. Kahit saan tayong husgado magkita, si Franz Castro ay convicted criminal. Sabi ng abogado nila doon sa Quadcom, pag ikaw may conviction ka, kahit sa lower court, basta hinatulan kang guilty, kahit mag-aapila ka pa sa Court of Appeals, ang tawag sa iyo ay criminal. Nakakalungkot dahil itong Kongreso ngayon, ginamit itong si Castro para siraan ang mga Duterte at nagiging atakdog. Isipin nyo. Mali na nga ho yung ginawa niya na i-contempt si Attorney Zuleika Lopez. Hindi pa nakuntinto. Dinagdagan pa talaga ng 5 araw para magiging 10 araw na makontempt. Di magsaba! Di ba ho nakakagalit? Kung nangyayari ito sa may mga pangalan, kung nangyayari ito kay Rodrigo Rua Duterte, kung nangyayari ito kay Vice President Inday Sara Duterte, Nimal, paano pa kaya sa ating lahat? Kung nangyayari ito sa mga abogadong pinakulong nila na walang kaso, pwede rin yan mangyayari sa inyo. Papayagan ba natin ang bulok na sistema ng panggobyernong Marcos ngayon? Pues, hinahamon ko kayo. Lumabas kayo sa inyong mga tahanan. Imulat ninyo ang inyong mga mata. Buksan ninyo ang inyong mga tainga. Ibuka ninyo ang inyong mga bibig. Magsama-sama tayo lumaban para sa ating bayan. Kalabanin natin ang mga naghari-harian sa bansang ito nang iniisip lamang nila ay punuin ang kanilang mga bulsa at pinubulag tayo ng mga ayuda. Tanggapin ang ayuda, tanggapin ang kwarta. Hindi nila pera yan, pera ninyo yan. At huwag niyong isiping utang na loob niyo yan sa kanila. Binubulag ho kayo. Ang walang hiya! Ilang taon na ba ang Marcos admin? Magtatatlong taon na ho. Meron bang nagawang proyekto ang gobyernong ito? Ni Poste, wala. Wala! Pati LRT Cavite Extension, inaangkin ng mga animal. Animal nga! Feeling nila, sila ang nagpagawa ng naturang release. Ang ambag ho nila, kating diribon lamang. Wala ho silang proyekto
Wala ho silang big tickets projects na pwedeng ipagmalaki ng mga supporters ng gobyernong ito. Zero. Nada. Ang inyong ipagmamalaki, alam nyo kung ano? Puro kayo ayuda. Kaya ang tawagan ni Tatay Digong kay Junior, ayuda. President, ayuda. Tanong ko po sa maraming Pilipino ngayon na nandito sa ating mga harapan at sa likuran, naririnig ngayon, mga security guards, nakatulong ba sa ekonomiya ng Republika ng Pilipinas ang pamumutmot ng ayuda ng Marcos admin? Nagmura ba ang bilihin dahil sa ayuda ng Marcos admin? Tumaas ba ang inyong mga sahod dahil sa ayuda ng Marcos admin? May 20 pesos per kilong bigas na ba dahil sa ayuda ng Marcos admin? Yan ang sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte. Dapat ang ginawa ng gobyernong ito ay long-term solution. Yung ginawa ho nila na pang-aayuda, bigyan ka ng 5,000, bigyan ka ng 5 kilong bigas na may tatak MR, mangungurakot rice. Pera nila? Ginagawa tayong mga patay gutom. Ginagawa tayong mga tamad. Dahil sa mga abusadong politiko ngayon sa gobyernong Marcos. Ang Pilipino ay masisipag basta may trabaho. Hindi ayuda ang kailangan natin, mga kababayan ko, kundi trabaho. Ngayon ho, bakit nga ba ay nakapuko sila sa mga Duterte? Ngayon, sinusupina na nila si Vice President Inday Sara, nagpadala na ho sila ng subpina sa Office of the Vice President. Dapat tumano, humarap si Vice President Inday Sara sa NBI ngayong November 29. Dahil lumano sa sinabi ni Inday Sara na ipagurgor daw niya si Palaka, si Kuting at si Tambaluslos. Pag pinapakinggan niyo ho yung sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte na umulan ng mura kay BBM, Lisa Marcos at Romualdez, yan ay bunga ng kanyang pagkadismaya, bunga ng kanyang galit. Kung ikaw kaya sa katayuan ngayon ni Vice President Inday Sara Duterte na tinatraidor, tinarantado, 3 years in the making, puro Duterte, 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 Inday Sara, Digong, ang pinag-uusapan sa Kongreso, Senado, hindi ka kaya magagalit? Putang ina, ginawan ka pa ng kasalanan. Tinapunan ka pa ng putik na sabi mo ay kurakot si Inday Sara. Guys, ganito. Mga buhaya dyan sa Kongreso, Marcos admin, batuhin nyo na lang si Vice President Inday Sara ng ibang isyo. Huwag nyo lang batuhin ng korupsyon dahil mapahiya kayo. Kung kurakot lang ang mga Duterte, naalala ho ba ninyo? Mga taga-Tacloban, mga supporters ni Romualdez, mga supporters ni BBM, na budol-budol, naalala ba ninyo kung sino yung unang tumulong sa Tacloban City na nalubog ng bagyong Yolanda? Duterte. Nagpadala si former President Rodrigo Roa Duterte ng mga tulong sa Tacloban. At nakita ho ninyo yung kanilang truck na puno ng relief goods, walang nakalagay na pangalang Duterte. Anong nakalagay? From the peoples of Davao.
Kaya pag pinagsasabihan, ang pinag-usapan corruption, zero. Wala kang makukuha doon. Last na lang. Gusto ko pong itakil ito, guys. Kasi nga, ito yung pinaka-main issue na pinupukol ngayon kay Vice President Inday Sara Duterte. Confidential and intelligence funds. Galit na galit sila dyan. Sa maraming Pilipino, sana ho, maintindihan ninyo ngayon ang aking sasabihin sa inyo. 125 million pesos di mano na confidential and intelligence funds ginastos ni Vice President Inday Sara Duterte sa loob lamang ng 11 days. Ito po yung sagot ko sa inyo. Sino ba ang nagbigay ng 125 million pesos? Sino? Si Bongbong Marcos. At bakit niya ibinigay ng 11 days na lang bago matapos ang taong 2022? Binigay niya ho ang 125 million pesos sa Office of the Vice President December 19. Tama? 2022. Ilang araw na lang ang natira bago matapos ang taon na yan. 11 days. So ngayon, nasa batas na dapat ang pundo ng isang ahensya ay dapat ma-disburse mo, may gastos mo bago matapos ang taon. Kasi pag hindi mo magastos yan, maibabalik po yan sa Treasury, National Treasury. Si Vice President Inday Sara Duterte, alam niya gumamit ng confidential and intelligence funds. Meron siyang satellite offices na napakarami sa buong Pilipinas. Take note, first time in the history na merong isang Vice President of the Republic of the Philippines na nagkaroon ng mga satellite offices, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaya kung sabi mo ho, paano ginastos yung 125 billion, madali ho lang talaga yan. Dahil sa dami ho ng kanyang satellite offices. Ngayon ganito. Ang sabi ng mga kongresista na mayroon daw issue sa paggamit ng 125 million pesos. May misuse funds daw. Na-audit umano. Alam niyo ho ba, hindi po lahat ng 125 million pesos ay merong nakita ng audit na misuse funds. May kaunting halaga lang ho. Pero, tapos na ba ang ginawang audit ng Commission on Audit sa Office of the Vice President? Ang sagot dyan ay, hindi pa. Ang ibig sabihin nito, hindi nyo pwedeng sabihin si Vice President Inday Sara Duterte ay kurakot at gumamit ng pondo na hindi nakaayon sa batas. Dahil hindi pa tapos ang pag-uudit. Meron po silang 6 months na palugit para sa Office of the Vice President na kailangan makomply ang nire-require ng Commission on Audit sa opisina ni Vice President Inday Sara Duterte hanggang February 2025. Kaya malaking pagkakamaliho ang ginawa ng mga kongresista ngayon sa Kongreso. Ang trabaho ng Commission on Audit ay tinarbaho na ngayon ng mga kongresista. Tanong ko sa inyo, sino ba ang expert sa pag-audit? Commission on Audit o mga kongresista? Kayo na may sabi dyan. So ano ito ngayon? Maliwanag na pamumulitika na lamang ang ginawa ng Marcos admin, tambalos-los dyan sa Kongreso laban kay Vice President
Inday Sara Duterte. Take note! Wala pong korupsyon na nangyayari sa Office of the Vice President. Wala pang pinal. Hindi pa final and executory ang findings ng Commission on Audit dahil pwede pang mag-apila ang Office of the Vice President. Pero anong ginawa ng mga kongreso ngayon, ng mga kongresista ngayon kay Inday Sara? Sinira na ho nila ang pangalan at opisina ng Office of the Vice President, pati yung mga staff ni Vice President Inday Sara, pinagkukulong na ng mga buhaya. Walang iya. Yan ho ang totoo. Kaya kami dito, mga political vloggers, hindi ho kami titigil dito Salamat sa inyo. hanggat hindi matapos ang kahibangan ng mga kongresistang ito. Salamat sa inyo. Tandaan niyo po ang mga pangalang ito na nang-aapi at nanggigipit kay Vice President Inday Sara Duterte at sa mga Duterte. Huwag niyo pong iboto ang mga lukong iyan dahil ang prinsipyo nila ay nabili ng pira. Ang prinsipyo nila ay may katumbas na halaga. At ang pagkatao nila ay sinangla na ho nila sa impyerno. Hindi po dapat sila manalo muli ngayong 2025 election, midterm election. Hindi dapat. Nananawagan ako sa maraming Pilipino. Lahat ng lineup ni Bongbong Marcos, Zero. Tambaloslos, Zero. diretso sa Puso Negro. Nagawa na ho natin yan sa panahon ni Tatay Digong. Ulitin muli natin ang 8 diretso Inidoro. Maraming salamat po. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Maraming salamat po.